Natapos na ang Championship Basketball Game ng Nueva Ecija Bureau of Fire Protection o BFP Sport Fest 2024 nitong Lunes, December 23, 2024 na ginanap sa covered court ng Villa Benita Subdivision, Barangay H, Concepcion, Cabanatuan City. Diniluhan ito ni Acting Provincial Fire Marshal ng Nueva Ecija na si Fire Superintendent Marionito E. Bulandos kasama sina Deputy Provincial Fire Marshal, Fire Chief Inspector Steven Rex M. Rosales, Provincial Chief Operations SFO3 Victor A. De Guzman at mga piling personnel at City and Municipal Fire Marshals ng lalawigan. Naging maaksyon ang nasabing laro at itinanghal na champion ang white team ng District 1 na pinangunahan ng kanilang coach na si Quezon Fire Station Municipal Fire Marshal, Fire Senior Inspector Francisco B. Espiritu, kasama si Assistant Coach at Talavera Fire Station Municipal Fire Marshal, Fire Senior Inspector Maria Melissa S. Perez. First runner-up naman ang Violet Team ng District 2 na pinangunahan ng kanilang coach na si San Jose City Fire Station Acting City Fire Marshal, Fire Senior Inspector Julius R. Mangrubang, kasama si Assistant Coach at Talugtog Fire Station Acting Municipal Fire Marshal, Fire Inspector Aldrin F. Fronda. Habang second runner-up naman ang Orange ng District 2 na pinangunahan ng kanilang coach at Muñoz City Fire Station City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Julio Cesar L. Dejos, kasama si Assistant Coach at Lupao Fire Station Acting Municipal Fire Marshal, Fire Inspector Alex Manaysay. Nasa third runner-up ang Red Team ng District 4 na pinangunahan ng kanilang coach na si Cabiao Fire Station Municipal Fire Marshal, Fire Senior Inspector Richard C. Miranda, kasama si Assistant Coach at San Isidro Fire Station Acting Municipal Fire Marshal, Fire Inspector Roberto B. Magno. Nagpasalamat si Fire Superintendent Bulandos sa lahat ng nag-participate at naging punong abala sa nasabing basketball game mula umpisa hanggang sa dumating ang championship game. Ang nasabing laro ay parte ng Health and Wellness Program ng Bureau of Fire Protection Nueva Ecija upang maging malakas at healthy ang bawat personnel sa lalawigan na hindi lamang sa pag-apula ng apoy, pagligtas ng buhay kundi maging healthy living sa pamagitan ng sports at maging aktibo ang camaraderie ng bawat isa. Tumanggap ng munting regalo ang may 100 na bata na nasa kategoryang Children at Risk o CAR o Children in Street Situation o CISS at ng kanilang pamilya na ginanap kamakailan sa covered court ng City Hall lungsod ng Cabanatuan. Batay sa pahayag ni Registered Social Worker at Child and Youth Development Division Head Ginang Vanessa Ann R. Pusyo, taunang inilulunsad ang ganitong aktibidad sa pangunguna ni Cabanatuan City Mayor Mike Elizabeth R. Vergara bago ang Pasko o Bagong Taon na bahagi ng kanilang intervention plan sa pagtulong sa mga batang maaaring mapahamak sa lansangan. Yung mga recipients natin sa umaga ito yung mga na-cater naming kliyente. Mostly po ito yung mga batang children at risk o yung mga batang pwedeng mapahamak sa lansangan. So ito po yung mga children in street situation. Sila po yung mga nare-rescue namin sa lansangan. Sila rin po yung mga batang tinutulungan natin ng meron pa tayong mga intervention plan sa kanila. No po. So kasama po sa taon-taon nating pagtulong ay ang pagbibigay sa kanila ng regalo tuwing bago mag-araw ng Pasko o bago magbagong taon. Ito po ay sa pangunguna po ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Mike Elizabeth Vergara. Ayon kay Ginang Pusyo, ang mga batang ito ay naabutan nila sa lansangan na ang iba ay namamalimos, may nagtitinda ng sampagita, nagbebenta ng kalakal, naglilinis ng mga sasakyan at mga batang may conduct disorder o behavioral problem. Meron po dyan, nakukuha namin sa lansangan.
Yung pong naabutan namin na namamalimos, meron po nagbebenta ng kalakal, meron po nagtitinda ng sampagita, naglilinis ng bus. At meron din po mga bata dyan yung may kasong tinatawag nating conduct disorder o behavioral problem na dinudulong sa aming tanggapan. Ito po ay tinutulungan natin, may plano po tayo with the parents and their children kung paano po natin tutulungang alalayan sila sa sitwasyon nila para mas magkaroon ng mas magandang buhay ng mga bata. Ipiliwanag nito na ang mga batang may behavioral problem ay nasa pangangalaga pa rin ng magulang na kung saan magkatulong ang CYDD at magulang kasama ang bata para alalayan ang mga ito upang magkaroon ng magandang buhay ang mga bata. Nasa pangangalaga po sila ng ating mga magulang. Pero po tayo, meron po tayong tinatawag na parent leaders na dinidevelop namin sa barangay at ng mga barangay Women Children Protection Desk Officers kung saan po, pag meron po kaming pangangailangan na ma-monitor sila, katuwang po natin sila. Bukod po sa ating mga street educators na naka-assign at sa ating pong focal person na si Sir Rodolfo Guerrero, siya po ang direktang nag-iimplementa ng aming mga kasunduan. Ibinida din ni Ginang Cusio ang mga programa at serbisyong ipinagkakaloob sa mga bata tulad ng edukasyon, medikal at iba pa. Yan po regular na pumapasok yung mga batang tinutulungan natin. Meron po kaming ino-offer dito basic functional literacy para po sa mga beginners na bata. Ito po kahit may edad, pero nakikita namin hindi marunong magsulat. May street educator po tayong nagtuturo sa kanila at meron din po tayong mga learners. Yung learners po, yung category naman noon, medyo mas may edad at nakakabasa naman na po. At meron tayong alternative learning system with the help of our DepEd. Sila naman po ang hiningan natin ng tulong para makapaglagay ng isang teacher ng ALS sa ating center. Ganun pa man, KPP, marami tayong programa para sa mga magulang. Pinapalakas din natin yung mga magulang sa pamamagitan ng pagturo po ng iba't ibang uring capacity building po para sa kanilang skill. Lahat po ng merong programa sa ating opisina na i-refer natin sila even po kung may pangangailangan sa medical. Yan po, natutulungan at lalong higit sa educational na i-refer po natin sila sa iba't iba rin pong ahensya pag depende po sa pangangailangan. Napuno ng kantyawan, asaran at tawanan ang ginanap na class reunion ng school year 1994-1995, Section 4B dating Sabani State Agricultural College o SEAC na ngayon ay NEUST Gabaldon Campus na ginanap sa Eco Park noong December 28, araw ng Sabado. Hindi naging hadlang ang ulan sa ginanap na pagtitipon kung saan nasa 20 ang umattend dito. Pinagsalusaluhan ng lahat ang payak na inihandang pagkain para sa lahat. Mas naging memorable ang okasyon dahil sa pagdalo ng advisor ng nasabing section na si Ginang Angelina Giao Malyari, kung saan nagbigay ito ng inspirational talks. Aniya masaya siyang nagkita-kitang muli after so many years matapos ang graduation. Kahit aniya nagkaroon ng pandemic, maswerte ang lahat dahil nananatiling alive and kicking. 2024 na, so almost 30 years na tayo hindi nakikita. Siguro yung iba sa inyo, ang last na nakikita nung graduate kayo. Yung iba naman, nakikita ko sa Facebook. Kahit ito, lagi ko nakikita yan. Sa ating walita, lagi ko nakikita. Pero hindi mo nakikita. Masaya ako na nakita-kita tayo muli. At least, kahit nagkaroon ng pandemic, maswerte tayo, andito pa rin tayo. We're still alive and kicking. Alam mo, sa haba ng panahon, marami nang nangyari sa ating mga buhay. May mga umasenso, mayroong nakapagtapos, pero yung iba, talagang pinili siguro nila na pagkatapos pa lang ng kanilang pag-aaral, makabuo na sila ng sarili nilang pamilya. Mas naging masigla at makulay ang pagtitipon dahil sa isinagawang palaro at raffle. Karamihan sa cash prizes ay galing kay Clarita Rimbuyutan na talagang nag-share ng kanyang blessings.
Pinaka-highlight sa pagtitipon ang pagkakaloob ng isang special gift sa advisor ng klase, kung saan tanda ito ng pag-appreciate sa paggabay at pagtuturo niya sa lahat na naging daan para marating ng bawat isa ang kinalalagyan ngayon. Labis naman ang pasasalamat ng lahat sa tatlong nagbigay ng effort para maisakatuparan ang pagtitipon na ito sa katauhan ni Catherine Loyola, May Galapon at Odessa Puliante.